Kapag sinabi natin na may inaasahang mangyayari, nangangahulugan na may umaasa. At ang umaasa ay mayroong ibig na mangyari. Ang bawat isa sa atin ay umaasa na may mabuti at magandang mangyari sa ating buhay, kabuhayan, kalusugan, pati na ang sa ating pamilya at mga mahal sa buhay. Tayo ay lumiligaya kung ang inaasahan natin ay nangyayari at nalulungkot kapag hindi. Sa ating panglulumo ay nasasabi natin, hindi ko ito inaasahang mangyari, ngunit nangyari. Ang dahilan nito ay ang paglalagak natin ng ating tiwala tangi sa ating sarili o sa tao. Walang tao na perpekto ang kaalaman, karunungan at kaunawaan. Walang makatitiyak na ang lahat ng kanyang inaasahan ay mangyayari nga. Walang tao na makapangyarihan na papangyarihin ang lahat ng kanyang inaasahan. Kahit na tayo kung kumakain ay nakakagat natin ang ating sariling dila. Alam ng Diyos ang kamaliang ito, kaya't siya ang nagsabi na sa Kanya tayo magtiwala, huwag sa ating sarili o sa sinumang tao. Higit na mabuti ang magtiwala sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga tao. Higit na mabuti ang magtiwala sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ang laman at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos, na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman. Tanging ang kalooban ng Diyos ang pinakamabuti at pinakamaganda. Kung siya at ang kanyang kalooban ang ating aasahan, maaasahan natin na ang kalooban niya ay mangyayari at ating mararanasan. Sinasabi sa atin ng Diyos, nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako, at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Ito ang dahilan kung bakit sinabi sa atin ng Panginoong Hesus sa ating panalangin sa Ama, masunod daw ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang kalooban ng Diyos ay lubos na nasusunod sa langit. Ibig niya na masunod din ito sa lupa. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus na ipanalangin natin na ito ay mangyari sa atin dito sa lupa. Hindi nangangahulugan na magiging perpektong-perpekto ang mga pagyayari sa ating buhay. Tayo ay nasa sanlibutan na pinaghaharian ng diablo at ng laman. Maraming panukala at pagnanasa ang ating sarili na hinubog ng masamang payo at ugali. Upang makita natin kung tayo ay nalilihis sa kalooban ng Diyos, ibinibigay niya sa atin ang biyaya na mabigo upang magbago tayo ng ating isip at itugma ang ating mga plano sa kanyang kalooban. Sa puso ng isang tao, ang panukala ay marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Mali ang pag-asa ng ating sarili na magkaroon ng buhay na walang hirap, kapighatian o pag-uusig. Hindi ito ang buhay na matagumpay. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang mga bagay nito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig,
ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Maggala kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Sa Diyos tayo laging magtiwala, hindi sa sarili o sa tao, dahil siya na pinakamakapangyarihan ang gumagawa para sa ating ikabubuti. Ang plano niya para sa atin ay ang pinakamabuti. Ang manahan sa atin ng Panginoong Hesukristo, maging kawangis niya at makasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya.